Eto guys, nag-overnight kami doon sa aming kubo dito sa tuktok ng bundok. At dahil ng gabi na kami nang dumating, ay medyo nagpainit muna kami ng kape at saka kakain kami ng kakain kami ng hapunan. Dito ngayon nagpaapoy kami at dahil ng maraming medyo may kaunti namang lamok at kasama na rin doon yung pag-iinit ng tubig. Dahil nang wala kaming namatay yung aming solar dito kaya ang dating iyon. Wala kaming meron naman kaming isang flashlight na may solar din kaya ang dating iyon. Ang maganda nakakapagpauso kami at painit kami ng tubig sa kahoy. Masyadong mausok at saka talagang pinapaypayan ko para lumingas. Habang ako'y nakaupo, tinitingnan ko yung usok ko, talagang parang ako'y hindi na sanay sa gatong nakahoy. Kaya ito ang dating nagpapausok ako at nagpapainit ng tubig. Habang pinapaypayan ko at saka nagpapalipas kami ng gabi dito. Dito kami malamig dito, malamig. Grabe, talagang kung hindi lang talaga kailangan at dahil lang kami sa umaga talagang kailangan naming manguha ng mga pagdating ng umaga. Eto na kami. Nagtitiba na kami ng saging, latundan, at mga saba, puso. Ito yung sa aking halamanan. Ito aking pagmamasdan. Muli kami nasa lemongrass sa Tanglaran. Ayun, habang nagmamasdan ko nga, talagang malibag na nga yung aking halamanan, malibag na rin yung aking sagingan. Dito meron naman akong niyog dito na hindi pa namumunga, hindi na namin ginagamitan ng herbicide kasi pumapayat ang lupa ng sakahan, kaya hindi na kami nag-apply uli. Talagang gagrass cutter na lang namin para hindi na pumayat ang lupa. Pumapayat ang lupa kasi hindi naman namin nalalagyan ito ng magandang fertilizer at saka medyo malayo sa highway yung aking pagdadalan dito. Pero yung ibang halaman namin, nalalagyan namin ng loam soil at saka yung mga tae ng manok na pinagpunan ng mga sisiw. Ito, habang tinitingnan ko yung isang puno ng saba. Yung puno ng saba na yan may bunga at aking aakyatin. Kasi hindi pwedeng yung sanga ay bumagsak sa puno, sa lupa, kasi dahil maraming madadapaan na lemongrass o yung tanglad. Kaya aking ginagawa ng paraan na tatanggahan ko. Tangga sa Bisaya yan. Yung nalagyan namin ng yung pahagdan. Habang tinataga ko yan para maabot ko sa kalahati yung pag tinaga ko, maaabot lang yung konting sanga, konting dahon dun sa puno ng mga tanglad. Kaya ang ginagawa ko dito ay aking lalagyan ng parang hagdanan, yung tangga. Sa Bisaya, tangga yan. Tinataga ko siya para pag akyat ko ay mataga ko yung kalahati ng puno ng saba para makuha ko yung saba. Habang tinataga ko, pinag-aaralan ko kung ano yung diskarte para hindi lumapat yung dahon ng saging doon sa mga tanglad. Kasi yung tanglad na yan, isa number 1 namin pinakikitaan din dito dahil yung tanglad na yan napaka-useful yan sa market.
Okay naman dahil nakakatulong yan. Nakakatulong nga itong aking saba na yan at nakakatulong din yung tanglad na. Nakakatulong lahat. Habang aking tinatagal, pinagmamasdan ko dahil, eto, medyo kasi kahit maliliit, bunga ng tagaraw yan. At saka hindi masyadong healthy yung bunga kaya medyo maiitim kasi bahala ng Diyos dyan. Kaya ang dating yan, aking pinapanguhan na lang para dati yan hindi namin tinitinda, ginagawa na lang namin yun, tinatadtad namin yun pakain sa bibi, sa manok. Kailangan dito medyo nabibili naman dito sa akin shop kaya pinagbibili na lang namin armuhan. Agdon buhay yan, pang agdon buhay yan. Kung wala kang medyo gipit ka kaya wala kang makain o kaya pangkuhan din yan sa pantulong din dito sa amin yan sa tiga rito kasi medyo mura naman kaya ang dating yan aking tityagaan pero malaki rin ang gastos niyan dahil lang papabuhat ko pa yan doon sa mga bata, minsan may matanda, medyo malayo ito sa highway. Ayan, pag nataga ko na yung ganyan, tiyempohin mo kung wala babagsakan na mga taglad yan. Tapos, lagay ng konti sa tabi. At para makita, para safety natin. Marami yan langgam, yung langgam na maliliit, na kulay itim. Kaya pinupunasan ko yan, hinugasan ko nga yan nun Hinugasan ko yan sa balde. Para hindi na sumama dito sa aking shop yung mga langgam. Kaya yung mga dahon yan, inaalis ko yan dahil ng pag-bumagsak sa aking tanglaran ay mabubulok at saka mawawala ng ganda. Yan. Habang yan, tingnan mo, naalis ko na. Tapos medyo aalisin ko pa rin yung konti. Hindi ko na sinasagad ngayon yung pagputol lang katawan ng saging kasi yung pala may sustansya pa. Tinuturo ko may sustansya pa pala yan doon sa katawan sa saging kaya ang maganda niyan siyang ganyan para nang sa gayon alam nung aking anak na hindi namin tiniba yung saging. Marami na rin akong natiba na saging. Ito, habang pinipiling ko sa amin, papiling yan Pinipiling ko yan, tapos sasako yan mamaya. Pag sako niyan siyempre bubuhatin ako lahat ng mga, sa akin lahat, balikat dumadaan yan. Alam mo, ang pagsasaka, ang paghahalaman napakadali. Madali yan kung halimbawa ikaw ay medyo nakapagtanim na. Tapos medyo yan nag-aani ka na. Pero kung ikaw mag-uumpisa pa lang, mabigat. Talagang napakalaki ang puhunan kung ikaw ay isang magsasaka. At dahil lang sa lupa pa lang natataniman mo, ay hindi basta-basta pera kailangan dyan. Talagang malaking pera. Ito, sanay na ako dyan sa talagang at saka pinipilit ko rin na maging isang bumalik uli ako sa aking sasaka o pag-aani ng hangin halang para mapawisan naman ako dahil lang hindi na ako pinapawisan dito sa shop. Kaya ito aking ginagawa at saka talagang magagamit talaga ako dahil nang walang nag-aasikaso ngayon dito sa aking sagingan, sa aking halamanan. Every week ako medyo pumupunta rito. At ito nakikita naman niyo na kung ano aking ginagawa, kung anong mga gawain ko dito talagang ito noon pa ako wala pa akong shop, wala pang ganyan ito na ang aking gawain nung araw pa. Ito medyo senior na at talagang medyo hindi na kasing galing ng mga kabataan nagagamit ulit dahil ito talaga buhay. Babalik-balikan mo yung dati mong trabaho para na sa gayon ay ang dating
muling pawisan. Kaya yung aking advice dyan sa mga senior dyan, kung kayo ay merong kaunting o at malaking lupain, kayo na mismo ang gumalaw at kayo na ang gumawa para lang sa gayon, talagang papawisan kayo. Pag pinawisan kayo, maganda yan. Maganda sa katawan natin yan. Talagang kaya ako, nakalong sleeve ako dito medyo nabasa ng ulan. Kasi nabasa na rin ng pawis. Kaya ito na ngayon. Ito, tiyagang buhay. Ito sa ating, ito naman yung mga latundan. Yan, isasako na natin yan. At dahil ng medyo marami-rami na ang aking nakuha, ay hindi ko naman ipupulod yung sako. At kalakalahati lang yan. Pero ako pa rin nagdadala niyan doon sa aming kubo, doon sa aming pinagcamping ang mag-asawa. Ang dating niyan talagang hindi naman sa pagkukuha, talagang mahirap. Mahirap talaga. As in mahirap. Bago makain ng tao, yung iyong pinaghirapan, talagang paghihirapan mo rin ang lahat ng mga bagay. Ayan, mga puso ng saging, mga papaya, mga dalawang klaseng saging yan. Isang latundan at saka isang kan. Ito naman yan pa rin yung isa kong na kinuha sa puno ng mga sabayan, dahil ng marami akong saba dito. Pero bunga ng tagaro kaya medyo mahihina at maliliit. Pero yung susunod ngayon malalaki na kasi bunga na yan ng tagulan. Sana naman walang bagyong dumaan, dahil ng pag binagyo na naman yan, ayan, limas na naman ang aming kabuhayan. Eto, sa mga sandaling ito, ako ay muling humihingi sa inyo ng isang like and share and subscribe sa mga ating mga manonood. Thank you! Bye! Boom! Show